Josan, everyone. Welcome to our Hong Kong travel series. Here we're kicking things off with a glimpse of our hotel and the perfect lunch pad for our exploration. The hotel we are in is a part of Kwai Tsing district. It is in Tsing Yi, a part of the New Territories, I think. Next up, we hopped on a bus tour to soak in the city vibes. But before we dive into the sights, let me teach you a little Cantonese. Now, good morning is Josan or Jotula. Now let's hit the streets. Now, as we wander through the streets, let me add some Cantonese flair, complimenting a beautiful lady. Say Lang Loi. Now, if you need to know the price, say Gay Dochi. That's how much. Now, did you know that Hong Kong started as a fishing town? Now it's a bustling metropolis. And here's a fun fact. Here in Hong Kong, there are no earthquakes, just typhoons coming from the Philippines, shaping its resilient spirit. And here's how to say thank you in Cantonese. Oh, by the way, don't say shishe, it's Mandarin. Now, to say thank you in Cantonese, it's angay. Now, in Tagalog, that means monkey to us Filipino, but here in Hong Kong, that means thank you, angay. Okay? Taking a tour here in Hong Kong has its advantages and disadvantages. Now, one disadvantage is hindi mo hawak ang oras mo. Bibigyan lang kayo ng mga 20 minutes to roam around every site. But the advantage is that you don't have to look for or a ride to go to the place, and they know more about the tourist attractions here in Hong Kong. But the disadvantage is that yun nga, hindi nyo hawak ang oras nyo. And then meron pa akong napansin na every tourist attraction, like the one we're going to, the Avenue of the Stars, mga 20 minutes lang ang bibigay sa inyong oras, and then dadalhin na kayo sa ibang lugar na kung saan sila, tingin ko affiliated sila sa mga lugar na yan, tulad ng sa jewelry. Parang doon kayo bubudol na bumili ng mga jewelry na napagkamahal. And then meron pang mga souvenir shop na doon kayo dadalhin nila na talagang affiliated sila. Sure mo lang ako. Kasi alam mo na, parang may extra income din siguro sila. And then pagkatapos ng tour sa Avenue of the Stars, yung meron kasi kasamang photographer sila na i-offer nila sa inyo na pwede kayong humingi ng souvenir photos, tapos lalagyan nila sa plato. Pero yung presyo, ewan ko kung okay na sa inyo, pero nasa $180 ang isa. Isang plato na may picture mo, $180. So, ang dollar kasi, Hong Kong dollar sa peso, nangyari 100 Hong Kong dollars, times mo sa 7 yon, and that's the peso equivalent. So, that's 700. So, kung $180 ang isang souvenir, so close to 200, so almost 1.3 o 1.4 ang isa. Doon sa, sa tour na yan, hindi lang isang souvenir yan. Kung marami kayo, mas maraming ibibigay sa inyong plato. Nasa inyo na yan kung kukunin nyo, pero pwede nyo namang hindi kunin. And dito sa tour na to, there's another kicker. Dapat daw meron kayong maniningil sila ng compulsory tipping. Imagine, compulsory, hindi pwedeng hindi ka magtitip, and that's $50 per head.
So kung 10 kayo, so $500 na yun, $500 na yun. Sa bus na yan na sinakyan namin, siguro may mga 50 kami. So that's $2,500. Okay? Pero okay naman. Pero ang ayoko lang is lagi kayong minabadali. Tapos dadalhin kayo kung saan kayo pwedeng bumili na affiliated sila. Yun ang ayoko doon. Well, it's up to you if you're gonna take the tour or you're gonna do the DIY tour just like we did in Mongping Village. But I suggest na mag-DIY na lang kayo kung second time nyo naman na or nakarating na kayo dito sa Hong Kong. Now, our journey brings us to the iconic Avenue of the Stars along the stunning Hong Kong Harbor. Now, if you look at the railings, you'll find the handprints of legends like Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, and Michelle Yeoh. As you enter the Avenue of the Stars, the legendary Bruce Lee statue will be greeting you upon entering. It's a tribute to martial arts excellence. Hindi tulad ng DIY na hawak nyo ang oras nyo. And again, guys, it's up to you. Pero pwede nyo naman i-try din yung mag-tour. Pero gaya ng sabi ko, may mga disadvantages and advantages din. Kasi ang experience namin dito is dinala na kayo sa iba't ibang mga places na kung saan kayo bibili, na affiliated siguro sila. Then pagkatapos ng bebentahan kayo ng mga iba't ibang souvenir items din ng driver at ng tour guide, pati ng photographer. And then sa last, hihingan din kayo ng compulsory tipping. Eto na guys, dinala na kami sa unang bilihan. That's the HK Jewelries here in Hong Kong. Diyan at this point, parang ni-round up na kami para pumunta dun sa bilihan ng mga jewelries. Yan. Pero ako, lumabas ako at naglibot-libot ng video na lang ako dito sa mga streets ng Hong Kong. Eto guys, sabihin ko sa inyo, naranasan namin dito. Aalokin kayo ng jewelry na stainless, hindi siya gold pero ang mahal, nasa 3,500 yung halaga niya, or 5,000 So ang binebenta nila rito is yung luck, yung paniniwala mo na may masaya ka sa ganyan, yung luck ba. Well, it's up to you again guys, is this yung ano na to, tip lang to, hindi ko naman sinabing gawin nyo, sa inyo pa rin what makes you happy. So kung masaya kayo, bilhin nyo, kasi para sa akin hindi siya worth it. Bibili ka ng stainless sa 3,500 to 5,000 para lang sa paniniwala na magbibigay sa'yo ng good luck, good health, tsaka at iba pa. It's up to you guys. Kaya ako nga ginawa tong video para bigyan kayo ng tips. And then dito sa susunod na pupuntahan namin, dito na yung mga pasalubong center ng Hong Kong na medyo mas mura siya kung kaysa bibili ka sa airport ng tulad ng mga pasalubong na foods, yung mga crackers, keychain, ref magnet, and mga toys at iba pa. And guys, isa pang napansin ko rito sa tour na to, mas matagal kayo bibigyan ng time doon sa mga pamimili kung saan kayo nadadalhin ng mga shops kaysa doon sa mga tourist attraction ng mga views na pwede kayo mag picture
Yan guys, gaya ng sabi ng tour guide namin, this is a Paso Lubong outlet. Ayan, kung makikita nyo guys, ang mga price dito sa Hong Kong, medyo talagang mataas. Makikita nyo dyan ang isang ref magnet, nagkakahalaga yan ng mga $28 to $30 each. May mga package naman sila, 5 ref magnets for $128, and then yung mga t-shirts nila dyan is mga around $50, depende rin yun sa t-shirt. Yung pinakamura na is yung $50 isang t-shirt. Then yung mga chicherya na yan guys, $50 din yung fish skins. Yung iba, hindi kasi ako bumili, so hindi ko gano'n nakita yung mga price. Pero yung mga dyan, may mga plato rin din dyan, mga souvenirs, toys. Yan, kaya pero mahal nga. Kung nakikita nyo, mga $99 ang isang cup. So 100 or 99 times 7, sabi mo na ng 100, mga 700 na yan isa. Before I forget guys, yung tour na to, they will offer money changing. Tapos kayo ng pera, pwede kayong pupalit sa kanila. And then nag-offer din sila ng drinks, yung bottled water, which is mas mura kaysa bibili ka sa 7-Eleven. I think it was $6 compared to 7-Eleven na $8 each ang isang bottled water. Isa pang advantage sa tour na to, pwede pagka may pupuntahan kayong iba maliban sa mga ibang lugar na tourist attraction na hindi kasama sa package, ituturo nila sa iyo. For example, pumunta kayo ng Ocean Park, yung tour guide niya ay gagayad kayo or tuturuan kayo kung paano pumunta doon. So that isa pa yung Disneyland. And then guys, kung pupunta pala kayo ng Macau, remember, iba ang currency doon. Kung papalit kayo ng Hong Kong dollars to I think yuan, Macau, basta Macau currency. And then remember, kung pumunta kayo doon, pagbalik nyo, papalit ulit kayo ng Hong Kong dollars, kasi pwede kayong gumamit ng Hong Kong dollars sa Macau, pero hindi kayo pwedeng gumamit ng Macau currency sa Hong Kong. Okay? Remember, hindi pwede ang Macau currency sa Hong Kong. Now guys, Hong Kong is divided to 4 major islands: the Kowloon side, Hong Kong, New Territories, and Lantau Island. Now guys, Hong Kong and Kowloon is separated by the Victoria Harbor. Yan. And dyan kami galing, that's the Avenue of the Stars. And yan po yung Victoria Harbor. Separates Kowloon from Hong Kong. Alright guys, now the tour is taking us to the museum, but it's time to wrap up our journey for now. I'm gonna end this video soon. I've shared my experiences, insights, and even a heads up about potential scams in the tours. Remember, everything I've said is only my opinion, and now it's up to you, our fantastic audience. Choose the path that resonates with you. Seek what makes you happy. Hong Kong is a city of diverse experiences, and your adventure is uniquely yours. Stay tuned for more videos, more stories. Your choices shape your adventure. Until next time, take care and make your own memories. And in Cantonese, Joy Jin, goodbye. See you on our next video. God bless. Thanks again for watching.